Disclaimer, ang video na ito ay base lamang sa personal kong kaalaman at experience, ngunit hindi po ako eksperto sa larangang ito. Hangad lamang ng video na ito ay makabahagi ng kaalaman sa iba. Hello, good morning guys. Good morning. Kumusta kayo? Una sa lahat pala, pagpapasensyahan ko muna. Pasensya muna dahil medyo maingay yung background natin dahil habang nire-record ko pala itong ating video ay nanonood kasi ako ng about sa paghahalamanan kasi hindi ako nagre-record ng nagsasalita medyo naguguluhan ako kaya dinadub ko na lang yung video natin. Ayan, so balik tayo sa ating topic ngayon. Kung mapapansin nyo, meron tayong portable gen na DIY. Ito ay way back 2021 or 2022, mga ganon, kasi wala pa ito ay ginawa ko dahil laging nagbabrun out sa Batangas, Lobo. Okay, shoutout sa mga taga Batangas. Ayan, ito yung pinakauna kong gawa na hindi ko siya ginamit. Hindi ako ang gumamit, kundi ang aking biyanan na taga Batangas. At ayan, nung mga panahon kasi guys na nag-uumpisa tayo, hinang-hinang lang yung gamit natin, panghinang para sa pagko-connect ng mga battery cells. Ayan, share ko itong aking unang gawa na portable gen. Ayan, ngayon kasi meron na tayong welding spot, mas madaling na lang mag-connect. Kaya ito, papalitan na natin yung battery niya. So ito, ang problema pala nitong battery pack natin guys ay bumigay na yung ibang part ng parallel connection natin. Yan. Ang problema kasi nito sa sabi ng inay ay pag sina-charge siya, ang bilis niya ng ma-full at ang bilis din niyang malobat. Tapos hindi siya umaabot sa 4 bars. Kung babalikan niyo yung video, yung ating indicator or bar, yon yung bar natin, hindi siya digital. Kaya sabi ko ay hindi, iuwi ko muna dito sa Maynila at aayusin ko kasi hindi ko maayos yan doon, wala akong gamit. Ang una kong tingin, ang problema ay bumigay na yung battery. Kung hindi yung battery, syempre yung BMS. Kung BMS kasi wala talaga totally power yan So yung battery, ayan, sa tagal na rin naman at gamit na gamit yan dun sa Batangas dahil laging ang nagbabaran out. Tapos ayan, shinare ko na rin ito, binidyohan ko na rin siya para parang remembrance. Kasi ito yung hindi kasi ako gumawa ng video nito nung binubuo ko siya. Kasi hindi pa naman ako nag-video nun at bibihira na lang din kasi ako mag-upload ngayon sa YouTube channel natin. Ngayon, share ko lang din sa inyo na ito, medyo tumagal yung ating portable gen na walang active balancer. Recorded to at dinadub ko na lang siya. Okay, so nakita ko na yung problem dito. Yung isang parallel connection niya ay 3 volts lang at yung dalawang parallel connection niya ay 3.7 volts. So hindi na natin papalitan yung 3 volts, papalitan na natin yung buong battery. So yung build na yan ay 3S 12P. Okay, sa pagkakaalala ko nasa hindi ko na maalala. Okay, calculator. Nasa 2 kasi yan 2 times 12. Ayan, 24 pala yung kanya capacity. Ayan. So, papalitan natin siya ng ganun din na capacity. Okay? Tama ba? Ganun din na battery pack ang ipapalit natin dyan. Medyo malaki na rin. Ayan. Ang gamit pala ng ating portable generator na yan doon sa mga inay ay clip-pan lang at ang
for a modem sa internet. Yan, para ma-internet pa rin sila. And then ang charger niya ay 12.6 volts. So, yan. Yun lang. Siguro dahil sa tagal na rin naman at hindi na rin pantay yung kanyang sa tagal na rin naman kaya nagkaroon na din ng problema. At yun na nga, wala siyang active balance. Diba? Ngayon yung gagawin natin bago ay may active balance na. So, tara, umpisa na natin to. Tama na yung pagdadaldal.
Alright, buo na yung ating bagong battery pack. Diba? Makapansin nyo ang linis na gawa natin. Ayan, diba? Ayan. Welding spot na rin. Tinira na rin natin ng welding spot. Nilagyan na rin natin siya ng blue wrap. Mga battery wrap yung tawag dyan kung magbibili kayo sa mga online shop. Search yun lang blue wrap, ay hindi pa malinis. Ang tinanggal ko lang dyan ay yung holder. Hindi na ako gumamit ng holder dyan. So, safe naman yan siya kahit walang holder. Okay pa rin naman siya. Sa dami ko naman na build na naka-spot welding. Pero kayo kung gusto nyo na merong kayong pag magbibuild kayo ng battery, mas okay pa rin yung merong holder. Siyempre. Pero kung hindi kayo gagamit, make sure na maganda yung pagkaka-connect nyo ng battery para hindi tayo magka-problema. Tapos meron na rin yung insulator bawat head nung battery. Meron ako nilagay na insulator. Kung mapapansin nyo, naka-pass forward kasi yun. Eto. At yun na nga. Okay. Ayan. Itong battery pack natin, i-connect na natin siya sa ating box. Okay na. Check up ko naman na yung wire niyan. Wala namang problema. Meron pala siyang problema. Yung nandun banda sa inverter yon, medyo yung nasa inverter lumuwag yung kanyang wire na natanggal, napuputol na. Yun lang yung kanyang problema. So wala mang problema yung inverter natin. So yun. Okay. Yan na yan. Oo nga pala guys, yung mga nabibili nyo portable generator na mabilis malobat kasi naka lead acid lang yung kanyang battery, ganito rin gagawin nyo guys. Palitan nyo lang ng battery, pwede yun. Mas okay nga yung mga yun kasi hindi na kayo mahihirapan kasi battery lang yung ilalagay nyo. Hindi na kayo mahihirapan mag DIY ng mga box. Pero syempre pag nagagawa ka ng project, mas masarap pa rin na ikaw yung nagbuo ng portable generator. At sigurado ka na syempre na matibay yung gawa na yun. Pero kung marami naman kasing mura na ngayon sa online na mga portable generator, ang problema lang ay mababa yung mga battery life capacity ng battery. Kasi nga naka lead acid. Kasi ang lead acid alam naman natin na 50% lang ang pwede mong gamitin sa mga lead acid. Kasi once na lagi mong nilolobat yung mga yon, mabilis din masisira ang battery na yon. Okay. Itong gamit kasi natin mga recycled battery, pero syempre bago natin gamitin, kinuha muna natin yung capacity nila para i-build na ang kanyang true rated capacity. Yan. Parang gano'n na rin, di ba? Saka mas mura kasi siya. Mas mura kasi pag ganitong gamit natin battery. Pag brand new kasi, naku po, napakamahal. Pero kung may budget kayo, why not, di ba? Gamit kayo ng brand new. Alright. Full charge. Okay. Another 3 years ulit. Another 3 years ulit ang ating magagamit para dito. Okay. Diba? Check muna. Okay. Walang faulty yung ating inverter. Good din. Naagana din yan. Okay. I-lock na natin tong battery pack natin.
kasi goods na eh. Apa natin. Oh, di ba? Ang linis. Yung compare mo dun sa huli nating una nating nagawa. Yan. Another 3 years ulit. Another 3 years ulit na paggamitan tong ating battery pack. Joke lang. Pero depende. Kung siguro tatagal to kasi mas maganda tong gawa natin ngayon. Mayroon din siyang active balance na nakakapatagal ng buhay ng mga battery natin. Nice. Okay. Diskarte na lang kung paano ulit to ikakabit yung ating battery sa box na yan. Okay. Pasensya na, medyo madumi yung ating paligid. Parang para sa akin kasi diyan ako komportable eh. Oh, yan, ito yung battery natin nung tinanggal diyan, tapos yan yung battery natin na bago ngayon. Alright. Ayos. Test na din natin yun sa ano kung syempre i-test pa rin natin bago natin ipadala sa ano sa gagamit. Ingay nung background natin guys dahil nga ano lakas trip eh. Okay guys, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video natin sa ating mga susunod na mga DIY. Okay? Hindi lang naman sa paggagawa ng battery ang ating video. Magdi-DIY din tayo sa mga ibang bagay. Okay, thank you guys sa panonood. At kung nakaabot kayo sa part na to, maraming salamat sa inyo. At tinapos nyo yung video natin. Okay. Thank you guys. Hanggang sa muli. Mag-ingat kayo palagi. At bye-bye.